mo, allow to record. Ayan po, Yan. naka-record. Yun. Pwede na tayo mag-start. Isi-send ko po ba sa inyo? Sa kanila, sa group chat. Group chat po? Hindi po Oo, kakasya din yun. lang tayo. Masyado po atong mahaba yun. Send ko na lang Sa po sa Google inyo, Drive, tapos tapos lagay niyo send po mo. sa... Oo, Opo, send lagay ko mo po sa sa Drive. inyo. Yung send ko na lang po doon sa ano niyo po, account niyo. Sige. So, ilabas niyo na yung mga handouts niyo doon sa lesson 1.6, which is Systems of Nonlinear Equations, Solution by Substitution. Nahanap Marami ko pa kasing po. way kung paano makuha yung mga, Sige, hanapin niyo. Ma'am Mimi Kumubo. Sige. Nasa hyperbola po, di ba? Oo, katapos ng hyperbola. Okay na? Ay, ito po. Okay na po. Okay na? Opo. Yan. So, i-try ko nga iharap. Yan. Nagkita nyo? Yes po. Para lang nasusundan nyo. So, dito, may mga iba-iba kasing techniques kung paano natin makuha yung mga solutions dun sa given equation. So, may substitution method. Yun yung kailangan may given value yung x or y. Tapos, isa-substitute siya. Halimbawa, ang x ang gusto mo. Tapos, isa-substitute mo yung given ni x dun sa pangalawang equation, which is yung may y. Tapos, after nun, pwede mo na siyang isolve para makuha yung mga solutions. Tapos, kapag naman elimination, magma-minus ka dito na halimbawa, may y yung sa first equation, may negative y, or kahit na positive y yan, kapag kasi nag-subtract tayo, magiging negative y, di ba? Kaya y minus y, maka-cancel siya o ma-eliminate siya. Next naman, yung solution by using a combination of two methods. Halimbawa, ang ginawa mo muna nung una, nag-eliminate ka bago ka nag-substitute. Or pag minsan naman, nag-substitute ka, after mo sinolve, ginraph mo. Yung mga ganon, combination yan. Next, yung sa solution by graphical method, yun naman yung using graph. Kagaya ng makikita nyo dito sa mga graph dito. And solving a system of nonlinear equations using substitution, pakibasa, Linnaeus. Saan po, teacher? Ayan, yung solving a system of nonlinear equations using substitution. Okay po. A system of nonlinear equation is a system of two or more equations in two or more variables containing at least one equation that is not linear. Recall that a linear equation can take the form ax plus by plus c is equals to 0. An equation that cannot be written in this form is nonlinear. The substitution method we use for linear system is the same method we will use for nonlinear system. We solve one equation for one variable and then substitute the results into the second equation to solve for another variable and so on. There is, however, a variation in the possible outcome. Ayan, kung matatandaan nyo, tinuro nung junior high kayo ang linear equation. Solving systems of linear equation. Paano yon? Ayan yung sinasabi ko, yung sa ax plus by plus c. Pero ngayon, non-linear. Ano ba yung mga non-linear? Kagaya ng ito, yung mga parabola, yung sa circle, yung mga conic section na pinag-aralan natin. Yan yung mga non-linear. Ngayon, may intersection of a parabola and a line. Ano yung mga possible types of solutions? Kapag one point, yan ay one solution. Or, the line is tangent to the parabola and intersects the parabola at exactly one point. Kapag naman 2 points, or yan ay two solution. The line crosses on the inside of the parabola and intersects the parabola at 2 points. Kung papansinin nyo yan, 2 points yung nag-intersect dun sa parabola. Dito naman yung 1 point. Kapag naman wala, yan ay no solution or the line will never intersect the parabola. Maintindihan nyo naman sa mismong title. Ayan, no solution, one solution, and two solutions.
Ngayon, meron ako ditong sinolve. Solving a system of nonlinear equations by using substitution. Yun yung sa first part lesson natin. Yun yung sa using substitution muna. And ang given natin dito ay yung dalawang equation na kung saan meron tayong x minus y equals negative 1. Ito yun. And ang pangalawang equation natin ay y equals x squared plus 1. So, ang magiging solution natin, first is, anong gagawin natin? Di ba sabi ko, kailangan magkaroon tayo ng value muna. It's either x or y. So, para mas madali, yung sa x muna yung gagawin natin. Ayan. Solve the first equation of x and then substitute the resulting expression into the second equation. So, ang first equation natin ay x minus y equals negative 1. Hindi natin yung gagalawin. Tapos yung pangalawa, na y equals, ito yung gagalawin natin. Tapos yung pangalawa na y equals x squared plus 1, hindi muna natin to papansinin. So, yung una muna, kailangan makuha natin yung value ni x. Paano makukuha yung value ni x? Si negative y, nilipat. Mabilis ba o sakto lang? Ayos lang naman po. Ayan. So, para makuha natin yung value ni x, ililipat si negative y. So, from negative y, magiging positive y. Kaya, ang magiging equation natin kay x is x minus, or x equals y minus 1. Ngayon, pwede na natin yan i-substitute dun sa, ito yung sa second equation, which is y equals x squared plus 1. Papalitan lang natin yung x na makikita natin dito sa y ng yung nakuha natin na y minus 1. Ang mangyayari, since ito, x squared plus 1, ito yon, y equals, ang x natin, pinalitan natin ng y minus 1, tapos may exponent pa siya na 2. Kaya ito ay may exponent pa na 2. And then, meron tayong plus 1. Kaya ito na yan ang magiging value ni y. We have y equals y minus 1 squared plus 1. And para ma-expand natin yung equation, magiging ganito siya, di ba? Doon sa handouts nyo yata, hindi nakalagay yung plus 1. So, magiging y, i-expand muna natin si y minus 1 squared. Para hindi kayo malito, ilagay niyo yung plus 1. Kasi ang pinafocus muna natin dito, yung i-expand natin tong y minus 1 squared. Paano? Paghihiwalayin natin sila. Magiging y minus 1 tapos y minus 1 using FOIL method. Natatandaan pa ang FOIL method? So we have Yes first po. term, y times y. Ilan? Y Squared. Y squared. squared. Tapos yung outer, we have y times negative 1. Yes po. Y. Y. O ilan? Y Y. lang? Negative Y. Negative 1 ito. Ay. Negative 1. Tapos yung inner, negative 1 times y. Ganun din, negative Negative Y. 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 And yung last term, we have negative 1 times negative 1. Yan ay Negative. positive. Ay, positive 2. Positive 2. 1. Negative 1 times negative 1. Ay, times Yan ay pala yan. positive. Hindi pala plus. 1. Oo. Oo. Tapos ngayon, combining like term, meron tayo dito yung y, dalawa, which is negative y and negative y. So kapag binagsama natin yan, magiging y squared minus negative y plus negative y is negative 2y plus 1. Kaya ito o naging y squared minus 2y plus 1. Tapos, huwag kalimutan itong plus 1. Combining like term ulit, meron tayong plus 1 plus 1. So, kaya naging 2 ito. Masusundan? Masusundan nyo? Apa. Ayan. Apa. So, ngayon, may natitira pang y dito. Kailangan naka-equate yan sa 0, di ba? So, ililipat lang natin si y. Kaya yan ay naging, ito, kinopya lang natin yung y squared, negative 2y, positive 1. Ito yung y squared, negative 2y, positive 2. Positive 2 pala. Tapos yung y, kapag nilipat siya, magiging negative y na. Mapapalitan na yung kanyang sign. Okay? O, anong ginagawa mo dyan, Erish? Kayo, Sandy, Ishi, Razel, Eve, Kenji, hindi kayo maka-open ng video nyo? Ay, sorry po.
Alam ko Okay nakasunti po lang. eh. Tapos, ngayon, meron na tayong y squared minus 3y plus 2. Anong gagawin natin dito? Anong tawag dun sa ginawa natin? Factoring po. Factoring. Very good. So, kapag pinactor natin yan, itong y, paghihiwalayin lang. Tapos yung 2 dito, hanap ka ng factor ng 2 na kung saan kapag pinag-add o pinag-minus, makukuha mo si negative 3. So, Yes. isa lang naman ang factor ni 2. Yan ay 2 times 1. Yes. Pinaghiwalay si 2 and si 1. Tapos, hanapin mo lang yung sign ni ito, negative 3y. So, negative yan. Kaya negative itong dalawa. Kasi kapag multiply natin yung negative positive ang makukuha, itong si positive 2. So, we have y minus 2 and y minus 1. Diba? Susundan? Anong baka nawawala, Jericho? Okay na? Naiintindihan pa? Ano nga hyperbola yun? Hindi Yung po mga hinahanap chinachat niya niyo po ba? yung ano, Yung worksheet po. worksheet po. Ah? Hinahanap niya po. Nasa dulo, nasa dulo ng ano, hyperbola. Magkasama sila. Di niya daw po mahanap yung ano niya, yung Lesson Yung 1.6, hyperbola. di ba yung points. hyperbola 1.5 siya? O tapos, sinulat ko na lang to kasi kapag nag-type ako ng mga equation na ganito, ilang oras Mahirap. ilang oras yung Google ko. So, dito niyan, since ano na natin sila, equate na natin sila sa 0. So, meron tayong y minus equals 0. Kapag nilipat si negative 2, magiging positive 2. Kaya ito yung first solution natin. Tapos, yung next, y minus 1 equals 0. Kapag nilipat si negative 1, magiging positive 1. So, ito na yung magiging pangalawang value ni y. Ngayon, kapag nakuha na natin ang value ni y, paano naman natin makukuha yung value ni x? Balik kayo dun sa dalawang given equation. So, isubstitute mo lang ang ito. Sa second, kung gusto mo sa second, kung gusto mo sa first. So, dito, since meron na tayong value ni y, Kahit po, saan po sa kuhanin dalawa? natin yung, ito, kuhanin natin to. Kahit po saan sa dalawa, teacher? So, dito niyan, ang first equation natin ay x minus y equals negative 1. So, kapag may nakita kang y, palitan mo lang siya ng, ito, dito ka muna sa first, palitan mo siya ng 2. Kaya, naging x minus 2 equals negative 1. Tapos, para makuha mo si value ni x, ilipat mo lang si negative 2, magiging positive 2. Kaya, ang natira, x equals negative 1 plus 2 equals 1. Okay? Next. Dito, x minus y equals negative 1. Magiging x minus 1 equals negative 1. Kasi ito na yung ginamit natin, yung y, yung pangalawa, yung 1. Kaya kapag nilipat si negative 1, magiging positive 1. So, negative 1 plus 1 equals 0. Ngayon, pwede na natin siyang i-graph kasi meron na tayong dalawang nakuha. Ano yung una? Gamit ito yung x mo, ito yung y mo. So, isulat mo siya. We have 1 ang x mo, ang y mo ay 2. Yung pangalawa naman, 0 ang x mo, ang y mo ay 1. So, we have 0 and 1. Ayan. Proceed sa next. Kapag i-graph na natin siya, ipa-plot natin yung 1 and 2, tapos 0 and 1. So, di ba, kapag Teacher, ito ay paulit nga x, po yung kaninang sinulat niyo po sa baba. Nalito po ako ng y. konti. Ito lang yun, 1 and 2. Sinulat, ito. Ang dami. Ayan. Kung ito Hindi ko yung makita. sa first mo, sa first Yes x, po. syempre, yung sa first y, siya ang papartner mo sa kanya. So, magiging 1 and 2. Kaya ito ay 1 and 2. Tapos naman, dito sa second x, 0. Sa second y ay 1. Kaya magiging 0 Bakit po may and 2 sa 1. harapan? Sa unahan pala. Sabi ko, dalawa sila. Akala ko may 2 ay Yun, talagang 2. pinapahirap mo yung mga bagay-bagay sa mundo. Hindi kasi may Next. 2 eh. Hindi Hindi mo siguro narinig na sinabi kong dalawa sila. Opo, Tapos binigay baka ko ba. yung dalawa. So, dito niyan, 1 and 2.
sa x, di ba, ito yung x yun yung nauna, yung y yung pangalawa. So, ang x mo ay 1, tingin ka sa x na 1, ito yon. Tapos, yung y mo 2, ito yon. So, kung saan sila nag-intersect, yun yung ating point ng 1 and 2. Tapos, next naman, 0 and 1. So, 0 si x, 1 si y. So, since 0 si x, wala kang ipa-plot kay x. Tapos, ang y mo ay 1, kaya nandito si 0 and 1. Tapos, gawa lang ng parabola. Ito yun, yung sa unang page. Yan. Ayun yung mga parabola kung paano natin ipa-plot. So, yung parabola mo, tapos yung line mo, mapapansin nyo, dalawang point ang nag-intersect dun sa parabola. So, ibig sabihin, ito ay may 2 solution. O, inaamoy pa ni John Erich ang kilikili niya. Nice one. O, next. Dito naman, yung kanina, ay, ano yon, parabola. Pero ngayon, circle ang given tsaka line. So dito, find the intersection of the given circle and the given line by substitution pa rin. So ang first equation natin ay x squared plus y squared equals 5. Ang second equation natin ay y equals 3x minus 5. So, ito, ang gagawin muna natin ay, since meron na tayo ditong nakuha, ayan o, kung mapapansin nyo, meron na tayong value kaagad. Hindi na natin kailangan isolve muna. So, ano yon? Value ni y. Anong value ni y? 3x minus 5. So, si y niyan, substitute natin siya dito sa first equation na kung saan x squared plus y squared equals 5. Kapag may nakita kang y dito, palitan mo lang siya ng 3x minus 5. So, ano ba yung nakita niyong y dito? Ito yun, di ba? Yan. So, papalitan natin siya. Kaya naging x squared plus yung y mo, pinalitan mo na siya na 3x minus 5. Tapos yung exponent mo na 2 equals 5. Nasundan? Nasundan? Yes. Next, ito naman, i-expand ulit natin siya, kagaya ng ginawa natin kanina. Yan ay 3x minus 5 squared. Pero pwede natin yan ihiwalay. Magiging 3x minus 5 times 3x minus 5. So, using FOIL method ulit, sige nga, isolve nyo. Yung first term, we have 3x times 3x. Anong sagot? 6x. 6x? 9x. Inad mo lang. 9x. 9x squared. Very good. Tapos yung outer mo, we have 3x and negative 5. Negative Solve 5. nyo nga. Ilan? 15x. Negative Negative 15x. 2. Negative 15x. Tama. Next, yung inner, we have negative 5 and 3x. So, same lang sila. Kaya yan ay negative 15x. Tapos yung last term, we have negative 5 times negative 5. Ano sagot? Negative 25. 25. Sa multiplication, Ay, kapag same Positive. sign, Positive. Makakalimutan 25. talaga. Tapos, combining like terms, meron tayo ditong negative 15x and negative 15x. Kapag pinagsama mo yan, magiging negative 30x. Kaya kung papansinin nyo, itong in-expand natin, kinapi x squared. Tapos, nung in-expand natin siya, naging 9x squared minus 30x plus 25. Copy equals 5. Ngayon, ayan, combining like terms ulit, meron tayo dito x squared plus 9x squared. So, may invisible na 1 dito, tama? Automatic na meron siyang 1. So, 1 plus 9, kaya yan naging 10x squared. And then copy, negative 30x plus 25. So, saan nanggaling itong negative 5? Saan nanggaling to? Itong positive 5, kapag nilipat, magiging magiging negative. negative. And ngayon, combining like terms, meron tayong 25 minus 5. So, 25 minus 5, kaya yan naging 20. And, ano mapapansin nyo? 10, 30, 20. Ano mapapansin nyo? Pwede pong paliitin. Yan. Para mas mapadali kasi yung pag-factor, pwede na natin yan i-simplify. So, divisible sila by 10. And
since divisible sila by 10, so ito, nilabas natin si 10, and 10x squared divided by 10, kaya naging x squared na lang ito. Next, negative 30x divided by 10, kaya naging negative 3x na lang ito. And positive 20 divided by 10, kaya naging positive 2 na lang ito. Nagigets? Kapag binalik mo yan, 10 times x squared, yan ay 10x squared. 10 times negative 3x, naging negative 30x. 10 times 2, magiging positive 20. So, equal lang ito dito. Okay? And, para makuha natin yung dalawang solution, bakit natin dinivide sa 10? Bakit dinivide natin siya both by 10? Kasi nga kailangan lang natin dito yung dalawang factor. So, dividing both sides by 10, 0 divided by 10, 0. And 10 divided by, or 10 times x minus 2 times x minus 1 divided by 10, makakancel si 10. Anong natira? Yung x minus 2 tsaka x minus 1. And pwede na ba natin makuha yung dalawang solution? Yes. So, equate natin ito sa 0, yung x minus 2 and x minus 1. Sa negative 2, kapag nilipat mo siya, magiging Positive. positive 2. Sa negative 1, kapag nilipat mo siya, magiging Positive 2. Ay, 1. positive 1. And next, after mo makuha yung value ni x, para dun ka naman, makuha mo naman yung value ni y, balik ka ulit dito. Ano ba yung ginamit mo kanina? Ano yung ginamit natin kanina? Itong c. Ito, kinuha natin yung value niya. So, isubstitute lang natin yung mga makuha nating value ni x. So, y equals, ano yung given? Y equals 3x minus 5. So, lahat ng makikita mong x, palitan mo lang ng, dito sa una, palitan mo ng 2. So, magiging y equals 3x. Ang x mo, papalitan mo ng 2. Kaya yan, nagkaroon ng 2 dito. And 3 times 2 is 6. 6 minus 5 is 1. Next, y equals 3x minus 5. Y equals 3. Ang x mo ay dito. Yung pangalawang nakuha mo ng value ni x, 1 yan. And 3 times 1, yan ay 3. 3 minus 5. So, din ang sign ng may malaking number. So, negative 2. Kaya yan ay y minus 2. So, ano yung dalawang solution mo? Kapag pinlat mo, hindi ito ang mauuna. Tingin ka dun sa x. Yan, kasi x and y ang pagsulat ng ating ordered pair. So, ang x mo ay 2. Ang y mo ay 1. So, we have 2 and 1. Ito, hindi pa na nakikita yung sinusulat ko. And yung pangalawang value ni x, ito yung 1. Pangalawang value ni y ay negative 2. Kaya, 1 and negative 2. So, pwede na natin yan i-plot sa ating partition thing. So, we have 2 and 1. Tingin ka sa 2 ni ito, x. O, gawa ko ng panibago. Kasi masyadong 2 and 1 ni x. And, o yung sa first. So, we have 1, 2, tapos 1. Ito yung ating magiging first na graph. Tapos, yung next is 1 and negative 2. So, ito si 1, tapos negative 2. Saan si negative 2? Dito, 1, negative 2. 1 and negative 2, ito yon. So, ngayon, since ang ating circle, yun yung first, yun yung may square, di ba? Ito yung first equation. Ito yung circle, ito yung line. So, ang plot, ang point ng circle, ito yon. So, kahit kumara, gusto mo malaki. Kahit lakihin pa yan, ganun. Kapag ang tawag dito, pinag-intersect mo yung circle, so, mapapansin mo, ang circle mo, magta-touch siya sa dalawa. Kasi, kahit gaano pa yung kalaki, kapag nag-touch yan sa circle, dalawa yung matatouch niya. Di ba? Kaya, dito sa graph, ito, 1 and 2. Dalawa. So, 2 solutions din siya. Naintindihan? Yung sa linear kasi, Teacher, mas tanong madali ko lang siya. po. Ano yun? Yung sa taas, teacher, ito po, yung sa taas po. Yan, some part. Ito po. Dito. Saan?
Yan sa po. page Yan po. yan. Yan po teacher Tablang yung page. tinutok mo. Yan po teacher yung tinututok mo. Ito. Aba. Na paano? Given na ba yung teacher o kayo? Given na yan kaagad. Teacher. Ano yun? Sino yun? Yung sa now we factor the solve for x, paano po yung sa pangalawang Ito. part po? Pangalawang part po nung sa now we factor the Ito. solve. Ayan. Yung may ano po, x minus 2 of tapos x Ito. minus 1. Ito. Yun nasa Galing yan dito. X squared minus 3x plus 2. Pinactor natin yan gamit yung ito. So, yung x squared, kapag pinactor mo yan, automatic x dito sa left, x dito sa right. Tapos hanap yun ka ng factor ng 2. Di ba yan ay 2 and 1? 1. So, paghiwalay mo lang si 2 and 1. Tapos, anong sign ni 3? So, negative. Kaya negative. Kapag ginamit mo FOIL method, x times x squared. Tapos, yung outer x times negative 1, negative x. Inner, negative 2 times x, negative 2x. And Nakuha ko na po. Same sign sila, negative 3x. Tapos yung last, negative 2 times 1, positive 2. Thank you Or po. negative 2 times running out of time. Ganyan na po. So, naiintindihan ba? Oh, yun na yun? Tapos, meron pa yung kasunod. Kaso, isa ko lang yung mga lessons. Ayan yung mga diniscuss ko kanina. Yung ginawa natin ngayon using substitution. Ayun nga na. Pero papasok din siya dito sa combination of two methods kasi sinubstitute natin tapos ginraph natin. Next, sa next meeting, elimination. Yung Monday po. Okay? Tapos, last part yung sa graphical. Ngayon, saan? Sa Friday yung next meeting. Ay, okay. Friday, hindi. May meeting kami ng Friday. Kapag follow-up Monday po, kasi. di ba Monday? Oo, Monday. May question dito? Ulit po. Wala po. Ordered Teacher, naman. send niyo po yung picture niyan. Nang mumurit ka doon. Alin? Nasa Opo, handouts yung to. ginawa niya po. Yung ginawa niya po. Nasa handouts to. Hindi po, yung ginawa niya po. Stop ko na po ba yung record? Nakita yung akin. Stop ko na po ba Minark yung... mo yan eh. Minark. Stop ko na po ba yung recording? Oo, stop Oo, na. stop mo na. Mga